Ang kwentong ito ay hango sa tunay na buhay. Nangyari ito taong 1971 sa lugar ng Albay. Si Lucio ay ipinanganak sa ganap na 12:00 ng tanghali. Ang mga magulang niya ay mayayaman at kilalang angkan sa bayan nila. Sa isang marangyang silid ng kanilang malaking mansyon, habang bumabagtas ang araw sa tuktok ng langit, ay isinilang itong si Lucio. Isang sanggol na may makinis na balat, tila ginto ang kulay ng buhok, at may matang malamlam, subalit malalim ang titig. Ang doktor pa mismo, isang batikang manggagamot mula pa sa bayan, ang tumungo sa kanilang bahay upang tulungan si Marta sa panganganak nito. Isang katiyakan na walang kapalit ang buhay ng sanggol at ng ina. Sa paglabas ni Lucio mula naman sa sinapupunan ay biglang bumagsak ang ulan, ngunit ang langit ay maliwanag. Ang araw ay nandoon pa rin sa tuktok ng langit, mainit at nakakasilaw. Isang kakaibang tagpo, kasabay ng unang iyak ng sanggol, ay isang malakas na kulog ang umalingaw-ngaw. Sumunod ang kidlat na para bang bumati sa kalangitan. Dito napatingin ang ama ni Lucio, na itago na lang natin sa pangalang Samuel, sa malaking bintana ng kwarto, at doon niya nakita ang isang nilalang na kulay ginto. May wangis ito ng kabayo, ngunit may anyo ito ng tao. Tila isang nilalang na hindi nabibilang sa mundong ito. Sa isang iglap lamang, ang lahat tila dumaan lamang sa kanyang paningin. Ngunit malinaw at hindi niya malilimutan. Tumigil ang ulan, kasing bilis ng pagdating nito. Muli ay tumahimik ang paligid, ngunit itong si Samuel ay hindi matahimik. Marta, may nakita kong nilalang. Bulong niya sa kanyang asawa. Subalit si Marta ay inaantok pa, pagod at masaya sa kanyang sanggol. Hindi niya ito gaanong iniintindi, ngunit itong si Samuel ay hindi mapakali. Iyon ay hindi bunga ng pagod o guni-guni. May kakaibang init na bumalot sa kanyang katawan. Mula sa kanyang pagkakita sa nilalang na iyon, lumipas ang maraming taon. Si Lucio ay lumaki na may kakaibang pagkatao. Mahinhin itong magsalita, ngunit may lakas ang kanyang presensya. Kapag siya ay tumatawa, tila humihimig ang hangin. Kapag naman siya ay nalulungkot, ang langit ay biglang dumidilim. Hindi iyon basta biro lamang, dahil maraming beses na ring napansin ng kanilang mga kasambahayang sabay-sabay na pag-ulan at pagdilim ng paligid kapag si Lucio ay nag-iisa at tahimik. May isang pagkakataon pa na nasaksihan ng kanyang kasambahay na tila may apoy na dumaan sa kanyang mata noong siya'y napagalitan. Sa paaralan, si Lucio ay matalino, ngunit hindi ito masyadong palakaibigan. May ilang mga bata na natatakot sa kanya, ngunit hindi nila may paliwanag kung bakit. Sa tuwing may nagagalit sa kanya, may nangyayaring kakaiba. Isang araw noon, ang kanyang guro na sumigaw sa kanya sa harap ng klase ay biglang nakarinig ng kalabog sa kisame, at pagkaraan ng ilang segundo ay natumba naman ang isa sa mga istante ng silid-aralan, diretso sa mesa ng guro. Wala ni isa mang nasaktan, ngunit natulala ang lahat, lalo na't nakita nilang si Lucio ay nakatitig lamang sa guro nito.
walang imik. Dito nagsimula ng magtanong si Samuel sa kanyang sarili. May kinalaman ba ito sa nilalang na nakita ko noong ipinanganak siya? Matapos noon ay naghanap siya ng mga lumang libro, lumang kwento, mga alamat at kasaysayan ng kanilang bayan. Hanggang sa matagpuan niya ang isang sinaunang aklat sa silid-aklatan ng kanyang pamilya. Isang tala ng mga kwentong alamat mula sa mga unang ninuno ng bayan. Doon niya nabasa ang tungkol sa kabalyerong ginto. Isang nilalang ito na tagapagbantay ng hangin at apoy na minsang dumarating sa panahon ng pagsilang ng isang tagapagbalanse. Ayon ito sa aklat, minsan sa bawat 3 siglo, may isinisilang na sanggol na may dalang kapangyarihan ng 2 mundo. Ang mundo ng tao at ang mundo ng hindi makita. Ang kanyang layunin ay panatilihin ang balanse sa pagitan ng liwanag at dilim, init at lamig, galit at kapayapaan. At sa kanyang pagsilang ay palaging may tandang kasama. Ulan sa gitna ng sikat ng araw, kulog na walang ulap, at isang sulyap sa nilalang na mula sa kabilang mundo. Muli namang binalikan ni Samuel ang kanyang alaala, ang kabayong ginto, ang kulog, ang ulan, si Lucio. Hindi niya alam kung papaano sasabihin ito kay Marta o kung dapat ba niyang sabihin, ngunit nararamdaman niya na hindi siya maaaring manahimik lamang. Hindi pwedeng walang naghahanda. Hindi pwedeng si Lucio ay lalaki sa mundong ito na walang alam sa kanyang tunay na pagkatao. Habang si Samuel ay nagpaplano, si Lucio naman ay nagsimulang makakita ng mga kakaibang anino sa kanyang panaginip. Isang babae na may pakpak, isang matandang lalaki na may mata ng leon, at isang batang umiiyak sa gitna ng apoy. Hindi niya naman ito sinasabi kanino man dahil takot siyang pagtawanan. Ngunit nararamdaman niya may paparating at bahagi siya nito. Isang gabi noon, habang ito'y natutulog, biglang bumukas ang bintana ng kanyang kwarto. Isang malamig na hangin ang pumasok. Tumayo ito at sumilip. At doon sa ilalim ng ilaw ng buwan, nakita niya ang isang kabayong ginto, tulad ng ikwinento ng kanyang ama. Ngunit ngayon ay totoo na nasa kanyang harapan. Mula naman sa dilim, lumapit ang nilalang na yon. Lucio, oras na. Sambit naman dito ng gintong kabayo. Noong gabing yon, napabalikwas si Lucio sa kanyang kama. Pawis na pawis at tila hingal na hingal. Tumitig siya sa may kisame habang pinipilit alalahanin ang bawat detalye ng kanyang panaginip. Ang gintong nilalang, ang malamig na ihip ng hangin, ang tinig na tumawag sa kanyang pangalan. Ngunit paglingon niya sa bintana, sarado ito. Tahimik ang gabi. Tila walang kakaiba. Panaginip lang pala. Ngunit simula noon, gabi-gabi na itong nananaginip. Sa kanyang panaginip ay iba't ibang lugar ang kanyang nararating. Isang gubat na laging basa ng hamog, isang tore sa gitna ng ulap, at minsan, isang karagatan na tila salamin. Ngunit, ang lahat ng ito ay may iisang elemento. Laging nandoon ang gintong nilalang. Minsan ay nakatanaw lamang. Minsan ay naglalakad. Minsan ay nagmamasid mula naman sa malayo.
Tila binabantayan siya nito at sa bawat panaginip, unti-unti niyang nararamdaman na ang mundong iyon ay hindi basta ilusyon lamang, kundi isang paanyaya. Hanggang sa dumating ang kanyang 16 na karawan, gabi noon, tahimik sa kanilang mansyon. Ang buwan ay bilog na bilog at ang mga bituin ay tila mas maliwanag kaysa dati. Si Lucio ay nakahiga, pagod mula sa isang selebrasyon ng kanyang kaarawan. Ngunit ramdam niya na tila kakaiba ang gabi. Hindi ito makatulog at nang ipikit niya ang kanyang mga mata, ay agad siyang binalot ng kadiliman. Sa panaginip o marahil, hindi na iyon panaginip. Naroon muli ang nilalang, ngunit ngayon, malinaw na malinaw. Hindi na ito nagtatago sa ulap o sa malayo. Tumayo naman ito sa harap niya. Isang tikbalang. Katawan ng tao ngunit may ulo ng kabayo. Ang buhok nito ay tila sinag ng araw at ang mga mata ay parang bultahin ng kidlat. Sa kamay nito ay hawak ang isang gintong tungkod, matayog at makislap na may 2 talim sa magkabila ang dulo. Tila espada at sibat na pinagsanib. Lucio, ang iyong panahon ay dumating na. Hindi ka na nananaginip. Ang mundong ito ay totoo at ikaw ay bahagi nito. Wika ng tikbalang. Ang tinig ay malalim at may lakas na tila umaalingaw-ngaw sa kanyang pandinig. Bakit ako? Ano ang ibig mong sabihin? Garalgal na boses dito ng bata. Ako si Salendrio, ang iyong gabay. Ipinadala ko ng mga tagapangalaga ng luma upang ihanda ka sa laban. Isang sinaunang kasunduan ang nagtatakda sa iyong kapalaran. Ikaw ang tagapagbalanse, ang nag-uugnay ng 2 mundo. At ngayon, ang kalaban ay gumigising na. Tiningnan siya ng tikbalang, mula naman ulo hanggang paa. Mula sa lupa ay sumibol ang mga ugat na may apoy sa dulo. Ang paligid ay nagsimulang mabalot ng ulap na itim at ang hangin ay nanlamig. Sa di kalayuan ay naririnig nila ang tila pag-ungol ng isang dambuhalang nilalang. Mula ito sa dilim, unti-unting lumilitaw ang hugis ng isang nilalang na walang muka. Tanging anino na may naglalagablab na pulang mata. Iyan ang anino ng Haraya, ang nilalang na gustong lamunin ang 2 mundo. Ang sa inyo at ang sa amin. At ikaw lamang ang maaaring pumigil sa kanya. Wika naman dito ni Salendrio. Hindi naman makapaniwala itong si Lucio. Ang kanyang mga panaginip ay naging paalala. Ang kanyang kapanganakan ay hudyat. At ngayon, siya pala ang inaasahan ng mga ito. Kailangan mo nang pumili. Ito ang iyong sandata. Ngunit higit pa riyan, ito ay iyong alaala kung sino ka talaga at kung saan ka nagmula. Bulong dito ng tikbalang habang iniaabot nito ang tungkod. Humawak naman si Lucio sa tungkod. Sa sandaling yon, tila sumabog ang liwanag sa kanyang harapan. Naramdaman niya ang apoy, ang hangin, ang bigat ng lupa at ang agos ng tubig. Ang lahat ng elemento ay pumasok sa kanyang katawan. At sa isang iglap ay nagising ito sa kanyang hawak-hawak na isang maliit na piraso ng gintong bakal. Ang simula ng kanyang kapangyarihan. At mula sa labas ng kanyang bintana, may narinig siyang tinig. Simula pa lang ito, Lucio. Maghanda ka na.
Kinabukasan maaga pa lamang ay gising na si Lucio. Hindi ito mapakali. Para bang ang gabi ay nag-iwan ng apoy sa kanyang dibdib na hindi matahimik. Nakaupo naman siya sa kama. Hawak-hawak ang maliit at pabang gintong bakal na kanina lamang ay bahagi ng isang panaginip. Ngunit ngayon ay totoo. Mabigat at may init sa kanyang palad. Pinagmasdan niya ito. May mga ukit sa paligid. Mga simbolo na hindi niya maintindihan. At tila gumagalaw ang liwanag na bumabalot dito. Lalo na kapag tinatamaan ng araw. Parang may sariling hininga ang bagay na ito. Ngunit higit pa sa lahat, gumugulo sa kanyang isipan ang mga sinabi sa kanya ng tikbalang. Ang kanyang papel bilang tagapagbalanse, ang banta ng haraya, at ang tungkulin niyang harapin ito. Hindi na ito nakatiis pa. Kailangan niyang makipag-usap. Kailangan niyang malaman kung totoo ba ang lahat ng ito at ang tanging taong maaaring makatulong ay ang kanyang ama. Dito bumaba si Lucio mula sa kanyang kwarto at tinungo ang salas. Papalabas na noon si Samuel. Nakasuot ito ng Amerikana. Pa! Tawag ni Lucio habang humahabol ito sa kanyang ama. Lucio, may pupuntahan lang akong mahalagang pulong. Sa hapon na tayo mag-usap, anak. Wika dito ni Samuel. Bahagya itong nagmamadali. Ito po ang dahilan. Hindi ako pwede maghintay pa. Kailangan na po natin mag-usap. Ngayon na. Wika ni Lucio. Huminto ito at iniabot ang gintong bakal. Pagkakita ni Samuel sa bagay na hawak ng anak, natigilan ito. Parang nawala ng kulay ang kanyang muka. Unti-unti niyang inabot ang gintong bakal mula naman sa kamay ni Lucio. At habang tinitingnan nito, ay parang bumalik sa kanya ang isang matagal ng alaala. Isang alaala na pilit niyang nilimot sa mga nakaraang taon. Teka, saan mo nakuha ito, anak? Tanong ni Samuel habang tinitingnan ang bagay na yon. Sa panaginip. Pero hindi na ako sigurado kung panaginip po ba talaga. May nilalang, tikbalang, gintong nilalang. May tungkod siyang katulad nito. Sinabi niyang ako raw ang tagapagbalanse. May darating na panganib pa. At kailangan kong maganda. Seryosong wika ni Lucio. Tumahimik itong si Samuel sa loob ng ilang sandali bago niya hinawakan sa balikat si Lucio. Dinala ni Samuel ang anak sa isang lumang bahagi ng kanilang mansyon. Isang kwarto sa likod ng aklata na tila hindi pa nabubuksan sa napakahabang panahon. Binuksan ni Samuel ang pintuan gamit ang isang lumang susi na nakatago sa ilalim ng isa sa mga antigong istante. Sa pagpasok nila, bumungad ang kwarto na puno ng alikabok at lumang mga kasangkapan. Ngunit sa dulo nito ay isang maliit na altar at estante ng mga purong makakapal na libro. Nilapitan ni Samuel ang isa sa mga libro, ang pinaka-depektibong balat, ngunit nakaselyo pa rin. Binuksan niya ito sa gitna at doon ay nakita ni Lucio ang larawan ng isang nilalang na eksaktong kahawig ng kanyang nakita. Tikbalang na ginto. Hawak ang parehong uri ng sandata. Hindi ito ang unang pagkakataon na may ganitong nangyari. Noong ipinanganak ka, Lucio, may nakita akong nilalang. Akala ko noon, ako lang ang nakakita. Ngunit nang mabasa ko ang librong ito, isa sa mga lumang tala ng ating ninuno, napagtanto kong may mas malalim na kasaysayan ang ating pamilya kaysa sa iniisip natin. Wika naman dito ni Samuel
habang tinitingnan ang pahina. Lumapit naman dito si Lucio. Tiningnan ang mga simbolo at naramdaman niya ang kakaibang koneksyon sa bawat pahina. Ano pong ibig sabihin nito? Bakit ako? At ano po ba talaga ang tagapagbalanse? Tanong naman dito ni Lucio. Humugot ng malalim na buntong hininga itong si Samuel bago ito tuluyang nagsalita. Ayon sa mga tala, minsan sa bawat ilang daang taon, isinisilang ang isang anak mula sa lahing pinagpala ng dalawang mundo. Mundo natin at ng tinatawag nilang Lumina. Isang lugar ng mga nilalang ng kalikasan, ng liwanag at ng sinaunang kaalaman. Ang tagapagbalanse ay isinilang tuwing may paparating na malaking pagbabago. Hindi para pumatay, kundi upang panatilihan ang balanse ng lahat ng bagay. Wika naman dito ng kanyang ama. Gaya po ng sinabi ng tikbalang. At kung totoo nga ang lahat ng ito, anak, kung totoo ngang nagpakita sa iyo, ibig sabihin, nagsisimula na ang gulo at nasa sentro ka na niyan. Wika naman dito ni Samuel. Nakaramdam si Lucio ng lamig. Hindi dahil sa takot, kundi sa bigat ng pananagutang unti-unting lumulubog sa kanyang balikat. Hindi na siya ordinaryong binata at ang mga panaginip niya pala ay hindi lang basta-basta guni-guni. Kailangan mo po akong tulungan pa. Hindi ko po kayang mag-isa ito. Magtutulungan tayo, anak. Pero kailangan nating hanapin ang ibang mga tala. May mga guhit at palatandaan sa ibang bahagi ng aklat na nagsasabing may sagradong lugar kung saan maaaring lumakas ang iyong kapangyarihan. Kailangan nating matuklasan iyon bago pa lumapit ang kalaban. Sagot dito ni Samuel habang muling tinitigan ang gintong bakal. Sa isang sulok ng kwarto, may mapa na inukit sa kahoy. Itinuro ni Samuel ang isang bahagi na may pabilog na marka. Isang lugar sa bundok na matagal nang binabantayan ng mga lokal na tagapangalaga. Ayon sa alamat, naroon ang tinawag na Batong Hinirang kung saan nagsasanib ang enerhiya ng dalawang mundo. Doon tayo magsisimula. Hindi na ito basta kwento. Simula ngayon, mission mo na ito. At ako bilang iyong ama ay hindi lang tagapagtanggol mo, kundi magiging gabay mo rin sa hanggat kaya ko. Wika naman dito ni Samuel. Nagtama ang kanilang mga mata. Ngayon ay pareho na silang gising sa katotohanan. At sa pagitan nila, ang gintong bakal ay patuloy na nagniningning na tila buhay. Tila nag-aabang ito ng tamang oras upang muling magbukas. Sa katahimikan ng gabi, habang abala sina Lucio at Samuel sa pag-uusap sa lihim na kwarto, ang dalawang mata na kanina pa nagmamanman, mula naman sa dilim ay unti-unting lumalapit. Hindi ito mata ng tao. Ang mga mata ay tila naglalagablab sa gintong liwanag. Subalit may lalim na parang kailaliman ng kagubatan. Dahan-dahang sumingit sa liwanag ng buwan ang wangis ng isang nilalang. Matangkad, makisig at hindi maitatangging makapangyarihan. Walang iba, si Salindrio, ang gintong tikbalang. Sa isang iglap, sa gitna ng katahimikan ng gabi, ay tumagos ito sa salaming bintana ng lumang kwarto. Hindi naman ito nabasag. Hindi rin ito gumawa ng ingay. Parang usok na naglaho sa labas at bigla namang pumasok sa loob. Dito napatayo si Samuel. Tila nabuhusan ng malamig na tubig. Nanlaki ang kanyang mga mata habang bahagyang napapaatras. Ikaw?
Ikaw ang nilalang na nakita ko noon sa araw na ipinanganak si Lucio. Salamat at inalala mo. Hindi ako nagpakita noon upang manakot. Bagkus, upang tiyakin na ligtas ang batang isinilang ngayon. Ako ay narito muli, hindi na upang manood, kundi upang kumilos. Wika ni Salendrio. Sinabi ni Papa na kailangang hanapin ang batong hinirang. Doon daw ako magsisimula. Lumapit si Lucio, hawak pa rin ang gintong bakal sa kanyang kamay. Tama ka, ngunit mali na rin sa parehong panahon. Tumango naman si Salendrio, ngunit may bahid ng lungkot ang kanyang mga mata. Anong ibig mong sabihin? Dito napakunot ang noo ni Lucio. Ang batong hinirang ay matagal nang nawala matapos ang huling digmaan sa pagitan ng liwanag at anino. Ang bato ay winasak at itinago ang mga bahagi nito sa iba't ibang sulok ng dalawang mundo. Ngunit sa gitna ng pagkawala nito ay isinilang ang isang bagay na pumalit sa layunin nito, isang mutya. Isang sagradong bagay na nagtataglay ng kapangyarihang kayang gisingin ang takapagbalanse. Ang mutya ng kwago. Wika pa ni Salendrio habang iniikot ang tingin sa buong kwarto. Mutya ng kwago. Anong koneksyon nito kay Lucio? Tanong dito ni Samuel na natiling alerto, ngunit halatang nabighani sa kanyang narinig. Ang mutya ay isang piraso ng sinaunang liwanag. Iniwan ito ng mga tagapangalaga ng paningin. Ang mga nilalang na may anyo ng kwago na siyang bantay ng karunungan at tadhana. Tanging ang tagapagbalanse ang makakagamit ng kapangyarihan nito. Ngunit hindi basta-basta. Kailangan muna itong matagpuan. At higit pa riyan, kailangan siya ay tanggapin ng mutya. Paliwanag dito ni Salendrio. Nagpalitan ng tingin sina Samuel at Lucio. Ramdam nilang hindi ito basta pangkaraniwang misyon. Saan po matatagpuan ang mutya? Tanong dito ni Lucio. Tanging ang mga bantay kwago ang nakakaalam kung saan ito itinago. At sila'y bihirang magpakita sa tao. Ngunit may isang matandang tagapagbantay sa paanan ng bundok, sa silangang bahagi ng kagubatan. Ang kanyang pangalan ay Mang Ino. Siya ang huling nakadaupang palad ng mga bantay kwago. Siya ang susi, Lucio. Sagot dito ni Salendrio. Mapanganib ang kagubatang iyon. Maraming hindi na nakakabalik kapag pumasok. Tama ka, Samuel. Lalo na ngayon, nagising ang mga aninong noon ay tahimik lamang. Lalo't naamoy na nila ang presensya ni Lucio. Ang haraya ay nagpadala na ng mga mata, mga aninong nilalang na susubukang pigilan ang anumang hakbang patungo sa pagbalik ng balanse. Dagdag pa dito ni Salendrio. Hindi ko sila hayaang mauna. Kung ito ang kailangan kong gawin, pupuntahan ko si Mang Ino. Matutuklasan ko ang mutya. Humigpit naman ang hawak ni Lucio sa gintong bakal. Hindi ka nag-iisa, Lucio. Ako ang iyong gabay. Ngunit ang lakas ay manggagaling sa loob mo. Simula ngayon, ang bawat hakbang mo ay magiging bahagi ng isang mas malaking tadhana. Lumapit si Salendrio sa kanya at ipinatong ang isang kamay sa balikat ng binata. Sasamahan kita, anak. Hindi ko alam kung hanggang saan ang kaya kong gawin. Pero bilang ama mo, hindi ko hayaang mag-isa kang humarap sa mga panganib na ito. Humugot ng malalim na hininga itong si Samuel. Ngumiti si Lucio sa kanyang ama. Kahit may kaba sa kanyang dibdib, alam niyang mahaba pa
ang tatahakin nila. Ngunit sa unang pagkakataon, hindi na siya mag-isa. Kasama niya ang ama niyang handang lumaban at ang isang nilalang na mula naman sa sinaunang panahon. Muling bumaling si Salendrio sa bintana. Maghanda kayo. Bukas ng madaling araw ay maglalakbay tayo. Sa ilalim ng unang liwanag ng araw ay masusundan natin ang landas patungo sa bundok. Ito ang 3 selyo ng proteksyon. Gamitin ninyo ito upang hindi makalapit ang mga mata ng dilim habang natutulog kayo. Sa ganitong paraan, makapaghahanda tayo ng payapa. Ngunit tandaan, ito ay pansamantala lamang. Hinugot ng tikbalang ang kanyang gintong tungkod. Isinayaw ito sa hangin at mula naman sa kapaligiran ay lumitaw ang 3 bilog na apoy na lumulutang sa ere, bughaw, luntian at dilaw. Tumango naman sina Lucio at Samuel. Naramdaman nila ang bigat ng darating na paglalakbay. Hindi na ito simpleng paghahanap. Ito ay isang pakikipagsapalaran upang bunuin ang sarili, alamin ang katotohanan at labanan ang mga isang panganib na kay tagal nang nagkukubli sa dilim. Habang naglalaho sa liwanag, si Salendrio upang muling magbantay sa dilim. Napatingin si Lucio sa langit. Mula naman sa bintana. Mutya ng kwago, hahanapin kita. At sa oras na matagpuan kita, sisimulan ko ang pagbabalik ng balanse. Mahinang sambit dito ni Lucio. Madaling araw pa lang ay naghanda na sila Lucio, Samuel at Salendrio. Tahimik ang mansyon, pero sa puso ng bawat isa ay naroroon ang pag-aalab ng pag-asa at pangamba. Habang binabaybay nila ang daan patungong silangan, palalim ng palalim ang kanilang pagpasok sa may kagubatan. Lunti ang mga dahon ang sumalubong sa kanilang bawat hakbang. Ngunit sa ilalim ng kagandahan ng kalikasan ay naroroon ang bigat ng hindi inaasahang mga pangyayari. Ilang oras silang naglakad sa paanan ng bundok hanggang sa makarating sila sa isang masukal na bahagi ng gubat. May lubang kubo roon, natatakpan ng mga gumagapang na halaman at puno. Isang sagradong lugar na tila bagay nakaligtas sa paglipas ng panahon. Naroon daw si Mang Ino, ang huling nakadaupang palad ng mga bantay kwago. Ngunit nang buksan nila ang pintuan, isang tanawin ang bumungad sa kanila na hindi nila inaasahan. Nakahandusay sa lupa si Mang Ino. Malamig na ang katawan. Wala ng buhay. Dito napaluhod si Lucio. Lumapit sa matanda at tiningnan kung may natitira pang hininga. Ngunit wala na. Huli na po tayo. Mahina niyang wika habang kumikirot ang dibdib sa lungkot at labis na pagkabigo. Lumapit naman si Salendrio at sa isang iglap lamang ay alam niya na ang dahilan. Hindi siya namatay sa karaniwang paraan. May aninong dumaan dito. Isa sa mga alagad ng haraya. Pinatahimik siya dahil alam nila na siya ang tulay natin sa mutya ng kwago. Wika dito ng tikbalang. Natahimik naman si Samuel. Nakatingin siya sa paligid. Waring umaasang may paiwatig o palatandaan na magpapagaan ng bigat ng kanilang nalaman. Ngunit ang katahimikan ay tila isang paalala. Nagsimula na ang pakikidigma sa dilim. Ano na pong susunod nating hakbang? Tanong dito ni Lucio habang idinataas ang gintong bakal at pinapahid ang luha sa pisngi. Pipilitin nating hanapin ang mutya kahit walang gabay.
May paraan pa, ngunit hindi ito magiging madali. Ngunit bago tayo magpatuloy, may isa pa tayong kailangan gawin. Sagot naman dito ni Salendrio. Anong ibig mong sabihin? Tanong dito ni Samuel at bahagyang lumapit kay Lucio. Kailangan mong bumalik, Samuel. Hindi natin alam kung gaano katagal ang paglalakbay na ito. At higit sa lahat, kailangan nating ikubli ang pagkawala ni Lucio. Hindi maaaring magtanong ang mga tao. Kailangan nilang isipin na siya ay nasa ligtas na lugar. Ikaw lamang ang makakagawa nito. Mariing sagot dito ng tikbalang. Ayokong iwan ang anak ko. Hindi ko siya hayaang mag-isa sa gitna ng panganib. Mariing tugon dito ni Samuel. Hindi siya nag-iisa. Ako ang kanyang gabay. At higit sa lahat, siya na ang tagapagbalanse. Hindi siya mahina. Kailangan niyang pagdaanan nito upang tunay na magising ang kanyang lakas. Ngunit ikaw, Samuel, may papel ka pa rin kailangan gampanan. Ikaw ang magpapatahimik sa mundong iiwan ni Lucio. Ikaw ang magbabantay sa kanyang pinanggalingan. Wika naman dito ni Salendrio. Sandaling katahimikan ang bumalot. Tiningnan ni Samuel ang kanyang anak, si Lucio, na ngayon ay malayo na sa binatilyong kilala niya. Sa kabila ng takot ay nandoon ang tapang. Sa kanyang mga mata, may liwanag ng layunin. Pa, kailangan ko pong gawin ito. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa atin. Pero naniniwala ako na ito ang tamang landas. Mahina ngunit matatag ang tinig ni Lucio. Hindi kita pababayaan, anak. Kahit gaano pa kalayo, magbantay ka, magpalakas ka, at kapag oras na, babalik ka sa atin ng buo. Lumapit naman itong si Samuel at niyakap ang anak. Mahigpit, puno ng pagmamahal at pangunawa. Matapos ang huling pagyakap, bumalik na si Samuel sa landas paalis ng bundok. Bawat hakbang niya ay may bigat, ngunit dala niya ang misyon na hindi niya pinangarap. Ang panatilihin ng katahimikan sa mundong iniwan ng kanyang anak. Habang lumalayo si Samuel, tumalikod naman si Salendrio kay Lucio. Nagsimula na ang tunay na paglalakbay. Ang gubat ay may itinatagong daan. Isang lihim na landas patungo sa pugad ng mga kwago. Ang huling sagradong lugar ng mga bantay kwago. Ngunit hindi ito maaabot ng karaniwang daan. Kailangan muna nating dumaan sa 3 pagsubok. Wika dito ng tikbalang. Anong klaseng pagsubok? Tanong dito ni Lucio. Mahigpit pa rin ang kapit sa kanyang sandata. Isang pagsubok ng kaisipan, isang pagsubok ng puso, at isang pagsubok ng liwanag. Bawat isa ay may tagapagbantay, at tanging ang makakatanggap ng pagtanggap ng mutya ang makakalagpas dito. Tugon dito ng tikbalang. Muling bumaling si Lucio sa katawan ni Mang Ino. Dahan-dahan niyang kinuha ang kwintas sa leeg ng matanda. May palawit ito na hugis kwago. Gagamitin ko ito bilang paalala. Hindi pa tapos ang laban. Tugon dito ni Lucio. Tama ka, Lucio. At dito magsisimula ang yugto ng paghahanap hindi lang ng mutya, kundi ng sarili mong liwanag. Tango naman dito ni Salendrio. Sa likod nila, unti-unting dumilim ang langit. Parang nagbabadya ang unos. Ngunit sa harap nila, may liwanag na hindi galing sa araw. Liwanag na nagmumula sa loob ni Lucio. Isang senyales ng gising na kapangyarihan at sa kanyang puso. Isang panata. Hindi siya babalik hanggat hindi muling
nabubuo ang balanse. Muling naglakad sina Lucio at Salindrio sa ilalim ng makulimlim na langit. Ang katahimikan ng kagubatan ay nabalot ng kakaibang pakiramdam. Tila may matang nagmamanman sa bawat kilos nila. Bawat yabag ay sinusundan ng bulong ng hangin. Hanggang sa huminto si Salindrio sa harap ng isang matandang puno. Napakalaki. Nakayuko ang mga sanga na tila naghihintay ng paglapit. Narito na tayo. Ito ang pintuan ng daang 3 aninag. Ang landas ng 3 pagsubok mula rito. Kailangan mong mag-isa. Hindi ako maaaring pumasok. Wika naman dito ni Salindrio. Pero bakit Salindrio? Kunot noong tanong dito ni Lucio. Dahil ito ay paglalakbay ng iyong kalooban. Hindi ito laban ng katawan, kundi ng isipan, puso at liwanag sa loob mo. Tanging ang hinirang lamang ang maaaring pumasok sa landas nito. Tugon dito ni Salindrio. Sige, handa na ako. Huminga ng malalim si Lucio at tumango. Maya-maya pa, bumukas ang lupang kinatatayuan ng puno. Bumaba na si Lucio sa loob ng 100 yari sa puting bato at unti-unting lumabo ang paligid hanggang siya ay mapalibutan ng dilim. Nang sumiklab ang liwanag sa harapan, lumitaw naman ang unang lagusan. May inskripsyon nito sa lumang wika, ngunit sa kanyang isipan ay malinaw ang mensahe. Unang pagsubok, ang kaisipan. Sa loob ng silid ay tila isang salamin ng mga pader. Mga larawan ng kanyang alaala ang may kita. Naroroon ang masasayang sandali sa kanyang pagkabata. Ang mga hapunan kasama ang pamilya. Ang unang pagkakataong nakita niya ang gintong nilalang noong siya'y sanggol. Ngunit habang lumalalim siya sa kwarto, nagbago ang mga larawan. Naging malabo. Naging masakit. Nakita niya ang mga pagkakataong nabigo siya nang hindi siya pinaniniwalaan sa kanyang mga panaginip. Ang panahong pinagdududahan niya ang kanyang sarili at sa dulo ng silid ay naroroon ang kanyang refleksyon. Nakatitig ito sa kanya. Hindi ka sapat. Hindi ikaw ang hinirang. Isa ka lamang bata na puno ng ilusyon. Wika naman ang kanyang refleksyon. Tumibok ang dibdib ni Lucio. Naramdaman niya ang bigat ng duda. Ngunit pagkatapos ng ilang sandali ay ngumiti ito. Maaaring takot ako. Maaaring nagdududa ako. Ngunit kahit ganon, patuloy pa rin akong sumusulong. Dahil ang lakas ay hindi sa kawalan ng takot, kundi ang kakayang humakbang kahit naroon ito. Bumuka naman ang bibig sa harapan niya at isang liwanag ang lumitaw. Lumampas siya. Natalo ang kanyang refleksyon. Ang unang pagsubok ay matagumpay. Ikalawang pagsubok, ang puso. Sa ikalawang lagusan ay malamig ang hangin. Sa gitna ng isang madamong kapatagan ay naroroon ang isang batang umiiyak. Hawak-hawak nito ang laruan nitong sira-sira. Sa likuran niya ay isang nilalang na may balat ng anino. Isang nilalang ng haraya, ngunit ngayon ay sugatan na tila walang kakayahang lumaban. Kung tuluyan mong tatapusin ang nilalang na ito, makakalampas ka na kaagad. Ngunit kung ililigtas mo ang bata, malalagay sa panganib ang misyon mo. Umili ka, Lucio. Biglang wika ng tinig sa hangin. Napaisip naman si Lucio. Mabilis ang tibok ng kanyang puso. Isang buhay kapalit ng tagumpay. Nilapitan niya ang bata at hinila ito palayo sa nilalang na nasa harapan. Habang ginagawa niya ito, unti-unting tumayo ang nilalang
at inakalang susugod. Ngunit imbes na umatake, ito'y yumuko at naglaho na parang usok. Muli, nagliwanag ang kapatagan. Ang laruan ng bata ay naging isang anting-anting na hugis puso. Iniabot ito sa kanya ng bata. Sabay ngumiti ito. Ang pusong may malasakit, kailanman ay hindi talo. Wika nito bago maglaho rin. Pumasok si Lucio sa ikatlong lagusan. Mas panatag ang kanyang loob. Ikatlong pagsubok, ang liwanag. Ang huling silid ay madilim. Wala ni anong ingay, ni anong liwanag. Para siyang nasa walang hangganang kawalan. Pakiramdam niya'y lumulutang siya. Ilang saglit pa, narinig niya ang isang boses. Tila boses ng kanyang ina. Lucio, anak, tulungan mo kami. Matapos noon, sumunod naman ang boses ang kanyang ama. Bumalik ka na, anak. Delikado riyan. Isa-isang sumunod ang boses ng mga hindi niya kilala. Sigaw ng takot, hinaing, panaghoy. Tila 100 boses na gustong hilayin siya pabalik. Huwag mong ipagpatuloy, Lucio. Mas ligtas ang dilim. Dito ka na lang. Naramdaman niya ang lamig, ang bigat, ang panghihina. Ngunit naalala niya ang mga mata ni Salendrio, ang yakap ng kanyang ama, ang mga pangakong binitawan niya. Mula sa kanyang dibdib ay may sumiklab na init. Isang liwanag. Mula sa kanyang palad ay lumabas ang gintong bakal na hawak niya. Itinaas niya ito at dito sumigaw itong si Lucio. Ako si Lucio. Ako ang tagapagbalanse at hindi ako matitinag sa dilim. Bigla namang lumiwanag ang buong silid. Naglaho ang mga tinig at mula sa kisame ay bumaba ang isang hugis kwago na animoy gawa sa liwanag. Mula sa kanyang mga mata ay lumabas ang isang mutya, bilog, kristal at may umiikot na gintong sinag. Lumapit naman ito kay Lucio at kusay itong pumasok sa kanyang dibdib. Tumama sa kanyang puso. Nagliyab ang kanyang katawan ng liwanag at sa kanyang isip ay pumasok ang mga alaala ng mga tagapangalaga ng paningin. Ang kasaysayan ng mutya ng balanse at ng kasalukuyang panganib. Nang siya'y nagmulat, naroroon si Salendrio sa harapan niya. Nakaluhod siya sa paanan ng matandang puno. Tagumpay, ang mutya ng kwago ay muling nagising. At ikaw, Lucio, ikaw ang tinanggap nito. Wika naman dito ng tikbalang. Tumayo naman itong si Lucio. Hawak ang gintong bakal na ngayon ay mas makinang pa sa dati. Sa kanyang mata ay may liwanag ng bagong lakas. Sa ilalim ng malamlam na buwan, binaybay ni na Lucio at Salendrio ang kagubatan. Tila humihinga. Sa bawat paghakbang nila, tahimik ang paligid. Ngunit ang katahimikan ay hindi katahimikan ng kapayapaan. Ito'y tila paghinga ng isang halimaw na naghihintay ng sandaling makalapit ang kanyang biktima. Humanda ka, Lucio. Malapit na tayo sa pugad ng mga kwago. Ngunit may humaharang sa landas. Wika ni Salendrio, nakatunog ng kakaiba sa hangin. Bigla namang nagliyab ang lupa sa harapan nila. Mula sa lilim ng mga puno ay lumitaw ang hukbo ng mga aswang. Lupa, itim ang balat, may humahabang mga galamay at mata na pula gaya ng dugo. Ang kanilang mga katawan ay waring pinagsamang laman ng tao at hayop. At sa bawat hininga nila ay amoy na amoy mo ang pagkabulok. Sa likuran ng mga halimaw ay unti-unting lumitaw ang isang nilalang na may itim na balabal. Hindi ito lumalakad. Hindi ito lumulutang sa ere. Nakabalot ito sa aninong dumadaloy na parang usok. Si Haraya,
ang tagabantay ng karunungang itim, ang dating alamat na binubulong ng matatanda, ngayon ay nasa harapan na ni Lucio. Tagapangalaga ng liwanag, muli tayong nagtagpo. Matagal akong naghintay sa araw na ito. Ang mutya ng kwago ay muling isinilang sa isang bata. Sa'yo. Mahinang sabi dito ni Haraya, ngunit ang boses nito'y dumadagundong sa buong gubat. Hindi ako natatakot sa'yo. Nabigla naman dito si Lucio, ngunit hindi ito umurong. Tumawa si Haraya, isang halakak na tila pumuputok sa tenga. Hindi ako narito para takutin ka, kundi upang simulan ang pagbagsak ng liwanag. Daan-daan taon ako naghintay. Habang kumakain ng mga kaluluwang naligaw, pinagyayaman ng aking lakas. At ngayon, panahon na upang buksan muli ang guhong lihim. Huwag kang matakot, Lucio. Ito ang unang pagsubok ng iyong bagong kapangyarihan. Sa pamamagitan ng mutya ng kwago, ilabas mo ang liwanag ng iyong kaluluwa. Sigaw dito ni Salindrio. Itinaas ni Lucio ang kanyang gintong bakal. Mula rito, lumabas ang ugis uwak ng sinag. Sumayaw ito sa ere at tumama sa isang halimaw. Nagliyab ito at sa isang iglap ay naging abo. Ngunit hindi lahat ng halimaw ay madaling tapatan. Tumalon ang iilan kay Lucio. Iniiwasan ng sinag at tinangkang lapain siya nito. Dito ay umiwas itong si Lucio. Ginamit ang liwanag upang lumikha ng panangga at sinalag ang bawat atake. Sa kanyang mga mata ay may apoy, hindi ng galit, kundi ng layunin. Pumili ka, tagapangalaga. Isang hakbang patungo sa akin at bibigyan kita ng kapangyarihang higit pa sa liwanag. Ang mundo ay hindi matuwid at ang kadiliman lamang ang may hustisya. Sigaw dito ni Haraya, mula naman sa itaas. Ang hustisya mo ay may halong puot at paghihiganti. Hindi ko kailanman ipagpapalit ang liwanag para sa kapangyarihang may bahid ng kasamaan. Sigaw pa dito ni Lucio. Tumalon si Salindrio at sinagasa ang isang grupo ng halimaw. Ginamit ang kanyang gintong tungkod upang lumikha ng aninong pananggalang kay Lucio. Mag-ingat ka, Lucio. Huwag mong hayaang madungisan ang mutya. Tugon dito ni Salindrio. Ayaw mong makinig. Kukunin ko na lang ito mula sa'yo. Matapos masabi ni Haraya, nagliyab ito sa galit. Mula sa kanyang kamay ay lumabas ang isang itim na sibat ng enerhiya. Mabilis na lumipad patungo kay Lucio. Ngunit hindi siya umatras. Inilabas niya ang kapangyarihan ng mutya. Isang gintong bilog na parang araw ang bumalot sa kanyang katawan. At sa lubong nilang nagbanggaan ang dilim at liwanag. Bumigwas ang lakas, nayanig ang paligid. Nahulog ang ilan sa mga aswang. Nabulag naman sa matinding liwanag. Ngunit si Haraya, hindi ito natitinag. Natatawa pa ito sa nangyayari. Ito lamang ba ang lakas ng bagong tagapagbalanse? Kailangan ko lang patayin ka habang hilaw pa ang iyong kapangyarihan. Sambit naman dito ni Haraya. Muli siyang lumusob. Sa kanyang bawat galaw ay dumidilim ang paligid. Ang mga puno ay natutuyo. Ang lupa'y nawawala ang kulay. Si Lucio naman ay halos matumba na sa tindi ng enerhiya. Ngunit biglang pumasok sa kanyang isipan ang imahe ng kanyang ama, ng mga alaala ng kabutihan, ng sakripisyo, ng layuning taglay ng mutya. Hindi ako nag-iisa. Ako ay bunga ng liwanag ng lahat ng pusong naghahangad ng kabutihan. Bulong naman dito ni Lucio.
Mula naman sa kanyang dibdib, sumiklab ang mutya. Umiikot ito at lumutang sa ere. Ang gintong bakal ay naging mahaba at parang espada ng liwanag. Pinutol nito ang dilim na nilikha ni Haraya. Isa-isang nanghina ang mga halimaw. Ang kanilang mga katawan ay nagbasag-basag na tila mga aninong nabasag sa liwanag. Isang matinding sigaw mula kay Haraya ang umalingaw-ngaw. Hindi pa ito ang wakas. Ang dilim ay may daang-daang mukha. Ako'y babalik. At sa pagbabalik ko, ikaw na ang susunod kong aalipinin. Naghiyawa naman ang mga huling natitirang halimaw. At sa isang iglap ay naglaho sila kasama ng kanilang pinuno. Naiwan si Lucio at si Salindrio sa gitna ng nasunog na kagubatan, pero buhay at tagumpay sila. Tapos na ba? Hingal na tanong dito ni Lucio. Huwag kang umasa. Ang laban mo ay kakasimula pa lamang. Si Haraya ay sukatan, ngunit hindi patalo. Iyon ang kanyang pagsubok, ang patikim ng kanyang lakas. Ngunit nakita na rin niyang iyo, Lucio. Wika naman dito ni Salindrio. Tahimik namang tumango si Lucio. Hawak pa rin ito ang gintong sandata. Kung babalik siya, mas handa na ako. Hindi ko ito ginagawa para sa akin lamang. Ginagawa ko ito para sa lahat ng nilalang. Tao man o hindi na naghahangad ng kapayapaan. Muli namang lumitaw ang liwanag sa kanilang landas. Sa di kalayuan, animoy may mga mata ng kwago ang nagbabantay. Ang pugad ng mga kwago ay naroroon na at ang kasaysayan ay patuloy na isinusulat ng bagong tagapangalaga ng liwanag. Sa ilalim ng malalim na liwanag ng buwan at sa gitna ng kakawiyang tahimik, ngunit tila nagbabadya ng isang dakilang pagbubunyag, narating na nila Lucio at Salindrio ang pugad ng mga kwago. Ang paligid ay balot ng makapal na hamog, ngunit unti-unti itong naglalaho habang papalapit sila. Isa-isang sumulpot sa mga sanga ng sinaunang punong kahoy ang mga nilalang na may katawang kwago. Ngunit ang anyo nito ay may pa sa karaniwang ibon. Matatanda, marurunong at tila tagapagdala ng sinaunang kabatiran. Ang kanilang mga mata ay malalaki, bilog at kumikislap sa dilim na parabang mga bituin na bumaba mula sa kalangitan. Isa-isa silang lumipad, pababa at bumuo ng bilog sa paligid ni Lucio. Wala ni isang salita ang lumabas sa kanilang mga tuka, ngunit dama ni Lucio ang bigat ng kanilang presensya. Parang dinudurog ang kanyang kalooban sa bawat pagtitig. Napatras siya ng konti, ngunit hindi pa man siya nakakagawa ng isa pang hakbang, ay tila may puwersang humahatak sa kanya patungo sa gitna ng bilog na kinaroroonan ng isang malapad at lumang bato. Ang batong iyon ay may mga ukit na hindi niya mawari, ngunit habang papalapit siya, isa-isa itong nagliwanag. Hindi niya na naramdaman ang kanyang mga paa. Hindi niya na narinig ang mga yabag ni Salindrio. Tanging tibok ng kanyang puso at ang mahinang ugong ng hangin ang nanatiling naroroon. Humakbang naman siya sa ibabaw ng bato. Sa isang iglap, naglaho ang paligid. Nagsimulang gumalaw ang mga ukit sa bato. Para bang buhay at sumilay sa kanyang isipan ang mga larawang hindi niya alam kung saan nagmula. Sa loob ng kanyang isipan, isang panibagong daigdig ang bumungad. Nakita niya ang isang mandirigmang may gintong baluti. May hawak na espada ng liwanag. At sa likuran nito ay may lumipad na tikbalang. May anyot tindig tulad ni Salindrio. Sa gitna ng digmaan,
Ang mandirigma ay nakipaglaban sa isang dambuhalang nilalang na animoy halimaw na nilikha ng kadiliman mismo. Sa bawat pag-ugong ng kanyang espada ay may nalilinis na bahagi ng lupa. Sa bawat pagbagsak ng kanyang kaaway, may pusong naliligtas. Siya ang unang tagapangalaga ng mutya. Isa sa mga huling mandirigmang ipinanganak mula sa lahi ng liwanag, at kanyang dugo ay dumadaloy sa iyo, Lucio. Isang tinig na hindi mula sa labas, kundi mula sa kaibuturan ng kanyang isipan. Nakita niya ang mga pangyayaring bumalot sa buhay ng mandirigma, ang kanyang mga sakripisyo, ang kanyang pag-iisa, ang kanyang pagkatalo, hindi dahil sa kainaan, kundi dahil sa pagtataksil ng isa sa mga nilalang na kanyang pinagkatiwalaan. Ipinagkanulo siya at sa huling sandali ng kanyang buhay, ipinasa niya ang mutya sa susunod na henerasyon. Isang sanggol na itinatago sa mundo ng mga tao. Dahan-dahang lumipat ang pangitain. Nasilayan niya ang isang sanggol na iniluluwal sa tanghali. Ang langit ay maaliwalas, ngunit umulan. Naroroon itong si Samuel, ang kanyang ama, nakatingin sa labas ng bintana, at sa kislap ng kulog at kidlat, dumaan ang gintong nilalang, ang tikbalang. Ako ba ang sanggol na iyon? Napahawak naman si Lucio sa kanyang dibdib. Muli namang nagbago ang tanawin. Ngayon ay siya na mismo ang nasa gitna ng digmaan. Nakita niya ang sarili na nakasuot ng baluting kagaya ng sa kanyang ninuno. May hawak na gintong sandata at sa kanyang tabi ay nandoon si Salindrio. Lumilipad at nakikipaglaban. Ngunit sa likuran nila ay isang dambuhalang nilalang na hindi pa niya nakikita. Isang pinagsama-samang anino, may mukha ng daan-daang halimaw at may tinig na tila galing sa hukay. Tinig ng mga matandang kwago ang bumalot sa buong paligid. Hindi sila nagsasalita gamit ang salita, kundi gamit ang isip, at ang kanilang tinig ay sabay-sabay, parang awit ng panibagong liwanag. Ang kadiliman ay bumabalik sa kanyang tunay na anyo. Araya ay unang susi lamang. Ngunit nasa iyo ang pag-asa ng pagpigil sa pagbubukas ng guhong lihim. Dito sa pugad ng mga kwago, kami ginawang tagapagbantay ng mga alaala ng liwanag upang maipasa ito sa huling tagapagmana. Sa pagbalik ng kanyang kamalayan sa kasalukuyan, nakatayo pa rin si Lucio sa ibabaw ng bato. Ngunit ngayon, nakadama siya ng matinding pagkakaunawa. Parang puno siyang isinabuyan ng kaalaman. Hindi lang ng kasaysayan ng lahi, kundi ng kabuuang tungkulin niya bilang tagapagdala ng mutya. Nakatayo naman si Salindrio sa gilid. Tahimik ngunit nakangiti ito. Lucio, ngayon, nauunawaan mo na, hindi ba? Hindi lang ito labang ko. Laban ito ng lahi ng mundo. Laban iyan ng buong balanse, ng liwanag at dilim. At nasa iyo ang huling susi upang panatilihin ito. Sambit dito ni Salindrio. Muling lumipad ang matatandang kwago at sa kanilang pag-alis ay iniwan nila si Lucio ng isang bahagi ng kanilang karunungan. Isang bilog na palamuting kristal, hugis mata na tinatawag na liwanag ng pag-alaala. Ipinatong nila ito sa kanyang balikat at bigla siyang nakaramdam ng kakaibang lakas. Isang ugnayan sa mga daang-daang nilalang na bumuo sa mundo bago pa siya tuluyang isinilang. Tahimik naman siyang lumakad
pababa sa bato. Ano, Lucio? Handa ka na ba? Tanong dito ni Salinrio. Handa na akong maging tagapagmana. At higit sa lahat, handa na akong harapin ang anino ng nakaraan. Tugon dito ng bata. Sa gitna ng isang abandonadong lupain na dating isang sagradong gubat, ngayon ay naging isang malawak na kapatagang tuyo. Basag ang lupa at kulay abo ang paligid. Dito naganap ang unang paghaharap nina Lucio at Haraya. Madilim ang kalangitan, halos walang buwan, at sa malayo'y may tila apoy na lumalagablab sa himpapawid. Sinyalis ng pagbango ng kadiliman. Sa gitna ng kapatagan, lumapag naman si Lucio mula sa paligid kasama si Salinrio. Ang kanyang baluti ay kumikislap ng bahagyang gintong liwanag. Tanda ng kanyang pagyakap sa kapangyarihan ng lahi ng liwanag. Sa kanyang kanang kamay, hawak niya naman ang gintong sandata. Hugis sibat na may dalawang talim sa magkabilang dulo. Ang sandata ng alaala, sa kanyang ikalawang balikat naman, nakakabit ang liwanag ng pag-alaala. Isang palamuting malakristal na naglalaman ng kapangyarihan at alaala ng kanyang mga ninuno. Malapit na siya. Nararamdaman ko na ang mga ligaw na kaluluwang kinain niya. Malapit na siyang maging isang ganap na nilalang ng kadiliman. Bulong dito ni Salinrio. Nakatanaw ito sa madilim na ulap sa may parteng silangan. Sa mga sandaling yon, bigla namang umihip ang isang malamig at mapait na hangin. Nagsimulang lumitaw ang mga aswang lupa mula sa ilalim ng lupa. Isa-isang sumulpot na parang mga bangkay na muling nabuhay. Meron sa kanilang naglalakad, merong gumagapang, at may lumilipad sa hangin. Ngunit ang lahat ay naglilihim ng isang layunin. Ang hadlangan si Lucio at protektahan ang kanilang pinuno. Hindi na natin pwedeng hintayin pa. Wika naman dito ni Lucio at agad itong sumugod. Sa isang iglap, tila sumabog ang liwanag mula sa kanyang sandata. Tumalsik ang ilang aswang sa unang hampas pa lamang. Si Salinrio ay lumipad na sa ere at nagbuga ng apoy. Mula naman sa kanyang bibig, tinupok ang mga nilalang na nagtatangkang palibutan si Lucio. Sa bawat galaw ni Lucio, tila sumasayaw ang liwanag at dilim. Ang kanyang katawan ay lumilikha ng liwanag. Ngunit ang mga aswang ay nagdadala ng animoy, bumabalot sa paligid na kung anong anino. Isang aswang ang tumalon naman mula sa likuran. Mabilis ito at malakas. Ngunit sa isang iglap ay tumama ito sa imbakan ng enerhiya mula naman sa liwanag ng pag-alaala at naglaho. Sa gitna ng labanan, dahan-dahan nang nagbubukas ang lupa. At mula rito ay umakyat si Haraya. Iba na siya sa nakita nilang anyo noon. Si Haraya ngayon ay isang dambuhalang nilalang. Kulay itim at lila ang kulay ng balat. Ang mga mata sa iba't ibang bahagi ng katawan at bawat hakbang ay nag-iiwan ng peklat sa lupa. Ang kanyang buhok ay parang usok na gumagalaw sa hangin. Nasa kanyang likod ang dalawang pakpak na tila yari sa kalansay ng paniki. At sa kanyang kamay, isang baston na may ulo ng ahas at buntot ng uwak. Ang baston ng paglimos. Sandatang nagpapalakas sa kanya sa pamamagitan ng mga kaluluwang ligaw. Lucio, ibinigay sa'yo ang liwanag na matagal nang ipinagkait sa akin.
Pero ngayong gabi, itatama ko ang pagkakamali ng langit. Sigaw naman dito ni Haraya. Ang tinig nito ay boses ng daang-daang nilalang. Hindi pagkakamali ang pagiging mapagkumbaba at hindi karapatan ang kapangyarihan kong ginagamit sa kasamaan. Sagot naman dito ni Lucio. Muling nagsimula ang sagupaan. Sumugod si Haraya. Mabilis at mabangis. Bawat palo ng kanyang baston ay lumilikha ng pagyanig sa lupa. Napilitang umiwas si Lucio habang lumilipad si Salendrio sa itaas upang salagin ang mga ataking pumupunta sa gilid. Bawat banggaan ng kanilang sandata ay may kasamang pagsabog ng enerhiya. Puti laban sa lila, liwanag laban sa kadiliman. Nakakahanap ng puwang si Lucio. Mabilis niyang pinaikot ang kanyang sandata at tinamaan ang balikat ni Haraya. Sumigaw ito, ngunit hindi pa rin ito bumagsak. Bagkus, ginamit nito ang kanyang baston upang humigop ng kaluluwa mula naman sa paligid. Ang mga aswang na namatay sa laban ay kanya palang pinaghahandaan. Biglang sumabog ang isang dilim na enerhiya mula naman sa katawan ni Haraya. Niitapon si Lucio sa ere. Nahulog siya sa lupa at ilang segundo siyang hindi nakagalaw. Si Salendrio naman ay sinugod ng 3 higanting aswang at naitaboy sa malayo. Naglakad si Haraya, papalapit naman kay Lucio. Hawak ang baston at nakangiti ito. Ngayon, ibibigay mo sa akin ang mutya ng kwago at ang kaluluwa mo ang magiging huling susi sa pagbubukas ng guhong lihim. Ngunit habang papalapit si Haraya, bigla namang lumiwanag ang balikat ni Lucio. Ang liwanag ng pag-alaala ay biglang umilaw at lumitaw sa paligid ang mga anino ng mga kanyang ninuno. Mga mandirigmang may baluting gintong kumikinang, mga tikbalang ng liwanag, mga diwata at albularyong tagapangalaga ng sinaunang karunungan. Bumangon si Lucio. Ang kanyang mata ay tila naniningas sa liwanag. Hawak ang sandata ay sumigaw ito. Hindi mo ko kailanman mapagtatagumpayan, Haraya. Ang lahi ng liwanag ay hindi basta-basta naglalaho. Sumugod namang muli si Lucio. Ngayon ay may lakas ng daang-daang espiritu sa kanyang likuran. Isang huling bugso ng kapangyarihan ang kanyang pinakawalan. Sa bawat hampas ng kanyang sandata ay tila nabubura ang kadiliman sa paligid. Naglaho ang hukbo ng mga aswang. Si Salendrio ay muling lumipad at nagbuga ng apoy na tumama kay Haraya. Tinamaan ng huling suntok sa dibdib. Dito sumigaw si Haraya. Ang kanyang katawan ay nagsimulang maghiwa-hiwalay at ang mga kaluluwang kinain niya ay nagsimulang lumabas, pumapailan lang sa hangin, pabalik sa kanilang kapayapaan. Hindi pa ito ang wakas, Lucio. Tandaan mo yan. Babalik ako. Sigaw dito ni Haraya bago ito tuluyang maglaho, kasama ang kanyang baston. Tahimik naman ang lahat. Ang liwanag mula sa katawan ni Lucio ay dahan-dahang nawala. Tumayo si Salendrio sa tabi niya. Tahimik ito. Tapos na ang laban. Sambit naman dito ni Lucio. Humihingal ito ng sobra-sobra. Ngunit magsisimula na ang bagong panahon. Tugon dito ni Salendrio. Sa pagsikat ng araw, ang kapatagang tuyot ay nagsimulang sumibol ang mga damo. Mula naman sa basag na lupa, may lumitaw na mga bulaklak
At sa malayo, tila may boses ng mga espiritong nagpasalamat. Tunay ngang ang huling laban ay hindi lamang para sa pagkatalo ng kadiliman, kundi sa muling pagsilang ng pag-asa sa mundo. Matapos ang mahaba at mapanganib na paglalakbay, muling nasilayan ni Lucio ang kanyang bayan. Ngunit, hindi na siya ang parehong binatilyo na umalis noon. Ngayon ay isa na siyang ganap na mandirigma, matatag, marunong at higit sa lahat, may pusong busilak at mapagkumbaba. Sa kanyang mga mata ay nasasalamin ang karanasang hindi basta-basta maikukwento. Marahil ay hindi kailanman mauunawaan ng karaniwang mamamayan ang mga nilalang na kanyang nakarap, ang dilim na kanyang nilabanan at ang sakripisyong kanyang pinasan para lamang mapanatiling ligtas ang kanilang bayan. Pagkarating niya sa kanilang mansyon, sinalubong siya ng kanyang ama. Bagamat bakas sa mukha ng ama ang pag-aalala, naroroon din ang matinding paghangang hindi may kukubli. Hindi man ito ang pangarap niya para kay Lucio. Hindi negosyo, hindi pamumuno sa kumpanya, kundi ang landas ng pakikidigma sa mga nilalang ng dilim. Tinanggap niya ng buong puso ang naging kapalaran ng kanyang anak, sapagkat si Lucio ay hindi basta-basta binatilyo. Siya ay tagapagmana ng sinaunang lahi, sugo ng liwanag, at tagapagtanggol ng kabutihan. Sa mga sumunod na buwan, tahimik na namuhay itong si Lucio. Hindi niya pinangarap ang karangalan o ang papuri ng madla. Lumayo siya sa pamamalakad ng negosyo ng kanyang pamilya. Iniwan ang posisyon sa kumpanyang matagal nang itinatag ng kanilang angkan. Bagkus, inialay niya ang kanyang sarili sa isang tungkulin, ang patuloy na pagbabantay sa bayan laban sa mga nilalang na nais muling pasukin ang daigdig ng tao. Ngunit hindi ito nalalaman ng madla. Ang pagkakakilanlan ni Lucio ay nanatiling lihim. Sa bawat pag-atake ng dilim, sa bawat ulat ng kakaibang nilalang sa gilid ng kagubatan o sa liblib na bahagi ng bayan, isang dambuhalang kwago ang nakikita ng mga mamamayan. Malaki, matikas at may mga matang tila nagliliyab sa liwanag. Tinawag nila itong kuwagong bantay. Maraming haka-haka ang lumaganap. Ang kwago raw ay isang nilalang na isinugo ng mga diwata upang protektahan ang bayan. Ang iba na may naniniwalang isa itong espiritu ng isang sinaunang mandirigma. Ngunit walang sino man ang nakakaalam ng tunay na katotohanan na sa likod ng dambuhalang kwago ay si Lucio, tagapagdala ng mutya ng kwago at tagapagmana ng liwanag. Sa bawat laban ay mas lalong tumitibay si Lucio. Alam niyang hindi pa tapos ang lahat. May mga nilalang pa ring nagtatago sa dilim. Mga kaluluwang ligaw na naghihintay ng pagkakataong sumalakay. At bagamat nawala na si Araya, may mga bulong mula sa kabilang dako ng mundo na nagsasabing may paparating pang mas matindi, mas mapanganib, mas tuso. Ngunit hindi na siya natatakot. Kapag gabi at tahimik ang paligid, umaakyat si Lucio sa pinakamataas na punong kahoy sa gilid ng kanilang lupain. Tinatanaw niya ang buong bayan. Sa kanyang balikat ay ang mutya ng kwago. Kumikislap tuwing may pagbabanta. Nakasuot siya ng itim na balabal. Sa kanyang likod ay ang sandata ng alaala. Pinagsama-samang kapangyarihan ng kanyang mga ninuno. Sa paningin ng mga tao, siya ang aninong lumilipad tuwing may naglalahong alingawngaw sa kagubatan. Siya ang dahilan
kung bakit tahimik ang gabi. Kung bakit walang lumalapit sa kanilang bayan mula sa dilim. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, si Lucio ay nananatiling tahimik, nakatago at mapagkumbaba. May mga batang nagtatanong kung sino ang kwagong bantay. May mga matanda ring nananalangin tuwing gabi. Nagpapasalamat sa misteryosong nilalang na inililigtas sila. At sa kabila ng lahat ng kwento, ng mga haka-haka at ng mga alamat, walang lumapit o nagtangkang tuklasin ang katotohanan. Marahil ay dahil na rin sa respeto o takot o paghangang sinamahan ng pananampalataya. Sa isang okasyong panlipunan dinaluhan ni Lucio ang isang pagtitipon. Hindi siya nagsalita tungkol sa kanyang karanasan. Hindi siya nagbanggit ng kahit anong kababalaghan. Tahimik siyang nakihalubilo, ngumiti at tumango sa mga kakilala. Ngunit sa kanyang paningin ay tila isa-isang bumubukas ang lihim ng bawat tao. Ang mga takot, ang mga pangarap, ang mga kasalanang pilit tinatago. Ngunit pinili niyang hindi humusga sapagkat alam niyang ang bawat isa ay may sariling laban. Minsan sa kalagitnaan ng gabi, bumisita sa kanya si Salindrio. Hindi na ito ang makapangyarihang tikbalang ng liwanag, kundi isa ng aninong tagamasid. Mula naman sa itaas ng mansyon ay nag-usap silang dalawa. Marami ka nang nagawa, Lucio. Ngunit tandaan mo, ang liwanag ay hindi lamang para sa digmaan. Gamitin mo rin ito para sa gabay mo. Alam ko, kaya nga ako nagbabantay. Hindi lamang para lumaban, kundi para ipaalala sa dilim na may liwanag pa rin sa mundo. At dito tuluyang naglaho si Salindrio. Iniwan si Lucio sa katahimikan ng gabi. Habang lumilipas ang panahon, mas lalong naging alamat si Lucio sa kanyang bayan. Isang alamat na hindi kailanman makikilala, pero laging ipagpapasalamat. Si Lucio ang batang isinilang sa gitna ng liwanag at ulan. Ang batang inihatid ng isang gintong nilalang at ngayon ay tagapagtanggol ng mundo. Hindi bilang isang sikat na pangalan, kundi bilang isang aninong bantay. At sa gabi ng kanyang pagbabalik, habang tinatanaw ang bayan, mula naman sa pinakatuktok ng isang burol, dumapo sa kanyang balikat ang isang maliit na kwago. Tumitig ito sa kanya. Tila may dalang mensahe mula sa kalangitan. Ngumiti naman dito si Lucio dahil alam niyang ito ang kanyang tadhana. At sa pagdaan ng mga taon, kahit kailan, hindi siya makikilala bilang Lucio ng liwanag, kundi bilang alamat, ang kwagong bantay ng bayan.